naku po, ang sasabihin na naman ho ng mga DDS dito, mga kababayan, ha? Kasi siyempre, ayan, sinisikil na ang karapatan, nung mga kumukontra sa kanila. Ganyan, ganyan na naman. Paulit-ulit lang naman po kasi mga bossing, yung mga DDS. 'Di ba? Pagka yung may mga ganyan, gagawa ng mga katarantaduhan, kagaguhan, tapos ano ang sasabihin nila, sinisikil ang karapatan. Hmm. Iniipit ng gobyerno itong mga tao na ito. Kahit kitang-kita na ho natin sa mga video at kitang-kita na po natin, doon sa mga pangyayari. Yung mga DDS nagbubulag-bulagin pa din po. Naimbitahan na rin sa tanggapan ng Ombudsman ang ilang mga miyembro ng media na nasa Senado noong naganap ang putukan. Nanindigan si Remulla na isasama sa kanilang investigasyon ang lahat ng impormasyong maaaring makatulong sa kanila. Kabilang anya ang public pronouncements ng ilang senador. Naku, sinagbaba-rena mga kababayan. Bakit naman po ganun? May nagbabarena pa dito sa... Kasama lahat yan. We're under attack at lahat. We will get to the bottom of it and we will come up with with the truth kung ano nakita namin totoo. Nauna na rin sinabi ni Remulla na ipapasabi na nila ang lahat ng lumabas-pasok sa Senate premises noong araw ng putukan, maging ang iba't ibang law enforcement agencies tulad ng PNP, NBI at DALG na pinamumunuan ng kanyang kapatid. Para sa agenda. Pero sana, no, tawag dito, sana ho, mga kababayan, hindi ganito ang ating Senado. Kumbaga, nagwawaldas na lang ho ng pera ang mga ito, mga boss chief amo, sir. Anyway ho, dumako tayo doon sa ating susunod na tatalakayin ho, mga kababayan. Ano po? Ito nga po, si Presidential Advisor for Poverty Alleviation po na si Secretary Larry Gadon, nagsalita na din ho, mga kababayan. At yung sinasabi ni Secretary Larry Gadon ay bobo daw po yung mga DDS. Hindi, matagal na naman niyang sinasabi talaga yan. Ano po? Pero dito, yung sinasabi niya dito, mga kababayan, na yung coup daw po o yung coup na nangyari para kay Tito Soto, no, napalitan bilang Senate President ay paghahanda doon sa impeachment ni Inday Sara Duterte. Wala naman pong ibang dahilan yan eh. No? Totoo naman po na yun lang talaga ang dahilan kung bakit nila tinanggal si Tito Soto. Uulitin ko lang ho, mga kababayan. Alam ko, nabanggit ko na ito doon sa ibang araw na mga vlogs natin. Pero ang nakikita ko lang talaga dyan, mga boss chief amo, sir, nagsama-sama yung may mga kaso dahil dati pa naman po. Di ba? Yung iba, 6 na buwan, 8 buwan, nalaman na natin na may kakaharaping kaso. Di po ba? Hindi naman totoo yung sinasabi ng mga DDS na, tignan mo, yung mga majority, isa-isa ng kinakasuhan. Hindi po. Yung iba, September 2025, September, October, November, di ba nga nabanggit ni Ombudsman Boying Remulla o ni John Vic Remulla na bago magpasko, merong makukulong. Something like that. Alam natin, eto, sila Jinggoy, kailan pa po ba nasabi yan nila Bryce Hernandez na hindi safe? Si Joel Villanueva, ganun din po. Si Chis Escudero, ganun din ho. Sa madaling salita ho, mga kababayan, nandoon na yung mga kaso nila. Nandoon na yung mga posibleng makasuhan sila. So, ang ginawa nila, nag-bolt in, mga kababayan, para mapalitan si Senator Tito Soto. Bakit? Kasi kapag si Tito Soto, tuloy-tuloy yung impeachment. At ang ibig sabihin sa ng forthwith kay Tito Soto ay the following day. Susunod agad. Mauumpisahan agad yung impeachment. At kapag mga kababayan, no, naumpisahan agad yung impeachment at sumablay yung kampo ni Sara Duterte, hindi na siya pwedeng tumakbo sa 2028 election, mga bossing. Paano naman itong mga posibleng mga makulong? Si Sara Duterte, ang kanilang pag-asa. No? Si Sara Duterte ang kanilang pag-asa dahil ako naniniwala ako kapag kahuya nanalo, itong mga senador na ito, mga acquitted yan. Di po ba? Utang na loob.
Nung mga panahon na ini-impeach ako, nandiyan si Senator ganito, laya ka. Hmm. Yan ang dahilan ho, mga kababayan, kung bakit inimpeach, kung bakit pinalitan si Tito Soto para po hindi ma-impeach ang nag-iisa ano tawag doon, na nag-iisa na sasalba ho sa kanila, mga kababayan. Sabi ni John Capacete, may bagong meaning na ang force majeure pag may makukulong na senador o force majeure na. Mamaya meron tayong maliit na topic dyan. Ano po sa force majeure? Sabi ni Presidential Advisor for Poverty Alleviation, Secretary Larry Gadon, bluntly alleges the recent Senate leadership coup was orchestrated to guarantee the acquittal of Vice President Sara Duterte in her highly anticipated impeachment trial in the upper chamber. Sabi dito, ako diretsahan, wala na akong paligoy-ligoy. Ginawa nila itong kudeta na ito to absolve BP Sara from impeachment. Sigurado i-dismiss nila yan and absuelto nila si BP Sara. Sigurado yan. Kaya lang ho, mga kababayan, sabi ko nga sa inyo 7, 8 o 9 na buwan na ang nakalipas. Alam na natin na merong darating na mga kaso dito sa mga senador na ito na nga po, dumadating na. Ang iniisip naman ng mga DDS, ayan na, iniisa-isa nila na sila para makulong sila, para hindi makaboto o hindi mai-acquit si Sara Duterte. Yun daw ho, mga kababayan. At isa pa, kung iduduktong nyo ho, mga boss chief mo, sir, yung pinipilit po ng mga DDS senador, ano po, yung pinupwersa na agad-agad na pagboto online ho, mga kababayan, isa pa din ho yan. Para siguraduhin po na 13 pa din sila o majority pa din sila na i-acquit si Sara Duterte sa kanyang impeachment trial ho, mga bossing. Kaya ho yan ganyan Kaya po tingnan nyo yung mga minority, mga kababayan. Hindi ho sila pumayag. No? Napa-walk out na lang po talaga sila, mga boss chief mo, sir. Di ba? Pero ano ang sabi ng Congress? No? Yung ano daw, yung Sara Duterte impeachment trial daw po kailangan full presence, no? House member says in warning versus online vote. Ayan. Totoo naman no, mga kababayan. May trial, merong mga pagdinig, kailangan nakapokus ka diyan, may pinapatanggal ka o may pinapatanggal na vice president tapos online. Kailangan 100% yung utak mo nakapokus diyan.